Amen. Pwede kasi manigarilyo doon. Amen. Pwede kasi uminom doon. Amen. Ang born again kasi bawal. Pwede kasi magsugal doon. Ang tanong, pinapayagan ba ni Father yun? Di ba hindi? Amen. Sinasabi rin naman, wala namang paring nagtuturo na, sige, pagkatapos ng ating misa, tayo-tayong lahat, hindi na kayong lumabas manigarilyo. Mamaya kung mabang gabi, kung may birthday, mag-inom kayo. Na ganun ba si Father? Hindi! Amen. Hindi niya inuutos. Amen. Kaya lang, para kang matigas ang ulo natin. Amen. Amen? Hallelujah! Matigas talaga. Kaya nga ayaw natin magpunagin eh. Kailan tayo magpunagin? Pag may sakit na. Amen. Yes, amen. Masakit? Masakit. Kailan ka magpunagin? Kapag matanda na. Amen. Oh, nagalit ba si Lord? Hindi. Amen. Ganyan kabuti ang Diyos. Amen. Ganyan kabuti ang Diyos. Yes, God. Kaya nga ang Panginoon ng mga bagay na ganito, na may namamatay, ay hindi natin, bilang isang Kristiyano, hindi natin dapat, yes, sabi ko kanina, malungkot tayo, bakit tawa tayo? Mahal natin yan. Amen. Eh kung yung hayop na, pag nasagasaan, nagpapanta nga tayo sa nakasagasa eh. Pumalik ka na, makakatikip ka sa akin yung pa. Amen. Diba? Yes. Pero kagaya na sinabi nga ni JB kanina, narinig ko yung conference, kaya pagpasok ko kanina, sabi ko kay Brad, Rudy, congrats. Sister Vilma, congrats. Amen. Why? Si tatay, nasa langit ma. Amen. Amen. Hallelujah. Yes! Eh, kasi sinasabi ko, unfair. Bakit? Ang mga tao minsan, kung lalapit ka sa Panginoong Diyos, kapag maalam nilang malapit kang mamatay, eh ano magagawa mo? Samahan ng Diyos yan. Amen. Hindi namimili ang Diyos, mga kapatid. Amen. Amen. Hindi namimili ang Diyos. Amen. Maglingkod ka man ng bata, you're welcome to the Lord. Amen. Maglingkod ka man ng may sakit na, one day old ka na lang, bukas tigo ka na, welcome ka man sa Panginoon. Amen. Anong patunay? Paulit-ulit kong sinasabi, ay maniwala sa akin. Yung napako sa cross, ilang oras na nagbabuhay na. Wala pa isang araw. Amen. Diba? Pinako sila ng alas 12, namatay si Cristo ng alas 3. Kung Amen. Diyos na namatay ng alas 3, do you think yung tao, pasili namatay ng alas, wala pang alas 3? Siyempre, mas tao lang namatay yun. Amen. So, wala pa isang araw. Pero yung oras niya na yun, ginamit niya yun pagkakataon. Para makapunta siya sa paraiso. Amen. Amen? And God, the amazing love ng Panginoong Diyos na yan. Sinabi ba niya na, lapit ka lang kasi mamamatay ka na. Wala. Amen. Pinahamak siya ng isa. Nagsalita ba siya? Lagot ka. Hindi ka makasama sa ano. Paraiso. Gumano ba? Hindi lang sasalita. Amen. Si Kristo. Amen. Hindi siya nagsasalita mga kapatid. Dahil bakit? Hinintay niya. Sa huling pagkakataon, hinintay niya yung isa na magbago rin. Amen. Amen. Pero hindi. Yung isa lang ang umaksep ng pagkakasala. Amen. Napakaganda ng kanyang kamatayan. Amen? Amen. Ngayon sasabihin mo, hindi pala yun. Kapag nanghingalo na ako, saan ako hingi ng tawad? Mamaya. Pwede pala. Amen. Inom muna ako mamaya. Pwede pala. Amen. Paano bang tulong mo hindi ka magising? Hindi ka naghingalo. Diretso ka. Amen. Sisig timawa ka ngayon. Diba? Ang pag-ibig ng Diyos malaki, malawak. Ngunit hindi mo hawak ang pag-iisip ng Panginoon. Amen. Amen? Hallelujah! Ituloy po natin mga kapatid ang ating binasa. Ang sabi dito sa 29, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila na ang mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta, iyon ang kanilang
pakinggan. Amen. Anong kasulatan yun? Ito, ang manual ng buhay ng isang tao. Amen. Amen? Amen. Ito mga kapatid ang manual natin. Amen. Lahat ng appliances may manual. Kahit yung ginagamit natin pinakamaliit ngayon ng mga unano na SIM card, mayroon yan kung paano isaksak. Ito, ang manual ng buhay. Amen. Paano mo malalaman kung hindi mo naman binabasa? Diba? Pinadala na. Sabi ni Abraham. Amen? Hallelujah. Nasa kanila ang kasulatan ni Moises at ng mga propeta, iyon ang kanilang pakinggan. Sumagot ang mayaman, hindi mo sapat ang mga iyon, ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Paano pag bumangon ni si Tatay Ben? Ay, matira kaya dito sa atin. Tay! Oh, sige nga, nakatalikod pa naman ako. Siyempre, tayo po yung reaksyon nyo. Pag may maunang tumakbo ay, hindi ko na titignan. Diretso na, takbo na rin ako. Amen. Yun ang gusto mangyari ng mayaman. Ang kagandahan ng sa mayaman, hindi selfish. Di ba? Hindi siya selfish. Although naghihirap siya doon mga kapatid sa Hades. Sa Hades ha, hindi sa dahig. Sa Hades. Pero hindi niya sinabi, Lord, ibalik mo ako roon. Amen. Abraham, ipabalikin mo ako roon kahit 1 segundo lang. Amen. Hindi. Di ba? Ang gusto niya si Lazaro, ang pabalikin. Mabait pala talaga ang mga tao kapag nasa impyerno na. Amen. Bumabait talaga sila. Amen? Amen. Hallelujah. Ngunit, ano sinabi ni Abraham mga kapatid? Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Amen. Kung hindi kayo maniniwala dito, kahit mabuhay pa si Tatay Ben, hindi rin kayo maniniwala. Amen. Yun ang sinabi ni Abraham. Amen? Amen. Napakasakit mga kapatid. Amen? Hallelujah. Pero tayo pinabaliwala natin ang salita ng Diyos. Maraming tao ang bumabaliwala sa salita ng Diyos. Amen. Amen? Hallelujah. Pero ito pala ang manual ng ating buhay. Amen. Ang banal na Biblia. Amen? Hallelujah. Ang iba, kapag nagdala ng Biblia, nakatago, may maliliit na Bible, di ba? Sa bulsa. Kaya na ayaw nila ng malaki. Kasi, kitang-kita na naman. Di ba? Amen? Hallelujah. Yung iba naman, Biblia, pero ang laman, 45. Amen. Sa pelikula lang siguro yun. Sabi ni Sister Vilma, pelikula yun. Amen? Hallelujah. Amen. Marami mga kapatid. Ang buhay ng isang mayaman ay hindi basta-basta. Amen? Hallelujah. Ang talinghana tungkol sa mayaman at kay Lazaro ay nagtuturo o naglalarawan ng ating walang hanggang tadhana ay nakasalalay sa kung paano natin ginagamit ang ating mga biyaya. Amen. Amen? Yes. Sabi sa inyo, hindi masama yumaman. Amen. No. Maraming Kristiyano sa Biblia ang mayaman. Amen. Amen? Si Abraham, mayaman. Amen. Si Lot, yumaman. Si Lot. Amen? Si Jose, no? Although naging mababa, pero pagdating, may purpose yan. Kung bakit gano'n ang buhay niya. Yumaman. At naging pagpapala sa iba. Amen. Amen? Si Solomon, hindi lamang sa kayamanan, pisikal, sa kayamanan, material, kundi sa lahat sa kayamanan.
Amen. Pinapili siya ng Diyos, anong gusto mo? Pinili ba niya ang ginto? Pinili ba niya ang walang hanggang balon ng pagpala? Kaya hindi. Ang sinabi niya, Lord, I want wisdom. Amen. Why? Through wisdom, you will be rich. Amen. Ang mga kayayaman, babuto ba yan? May nakita na ba kayong yumaman na, paano kayo yumaman na iwang ko? Basta pag-gising ko, maya, ay ganon. Bago yan sila yayaman, of course. Nagpagaling yan sila, naghirap yan sila, gumamit ang katakot-takot na upang, at in effort, magnegosyo kung ano man ginawa, para yumaman. Amen. Talino ang ginamit nila. Amen. Talino na sinamahan pa ng paggugulang. May malita talaga. Kaya mo talaga. Amen? Amen. Kaya hindi masama ang iwaman mga kapatid. Amen? Ito ay nagbibigay diin sa kalagahan ng pagmamalasakit sa kapwa at pagpili sa Diyos habang may buhay pa. Amen. Kapag ikay mayaman, hindi po na, sabi niya, nung binasa natin, mayaman, susutang parang niya. Yung mahirap, nasa gate, dito. Hindi, araw-araw siyang lumalabas, labas-pasok. Hindi niya nakita sila sa rodon. Hindi niya nakita sila sa rodon. Gate mo yan eh. Amen. Lalo kung mayaman ka, masilan. Pag ganyan mo ba nga lang sa ano, tawag ka agad ng katulong mo eh. Yung pa, laki-laki nila sa ro. May aso kang dinidilaan ng kanyang sugat. Amen. Sa tingin mo, hindi siya napansin ng mayaman. Pero bakit? Hindi niya man lang tinulungan. Di ba? Paring yun ang naging kasalanan niya. Bakit siya napunta? Sa paghihirap. Bakit? Wala namang sinabi dito sa Biblia na masamang tao siya. Amen. Wala naman eh. Wala. Sinabi lang, mayaman at si Lazaro. Namatay Marias. Amen. Siyempre, isip mo, ano dahilan? Kasi hindi siya nagpakatao sa mahirap. Amen. Hindi niya tinulungan. Amen. So, ibig sabihin mo pala mga kapatid, kapag may blessing ka, kailangan mo pamahangin. Amen. Amen? Amen. Kasi hindi mo naman ibibigay lahat. Di ba? Hindi mo naman ibibigay lahat yung blessing mo. Amen. Eh nga kayo natutuwa eh, kasi sabi ni Sister Jane kanina, voice, ang likod pa. Diba? Brad, siyempre siguro nakita mo sis na nagla-live pa kami. Busy pa kayo dyan, sabi niya. Pero ito yung napag-usapan ng grupo natin na ganito ganyan, may ambagan tayo. Eh, ang plano namin ni Joe, sa amin po sa G3, magdala ng kanyang tinapay. Uy, di may maganda lang plano ko. Sige, tama yun. Kung hindi na tayo magbigay na lang tayo. Okay. Sabi ko, Sis Jane, ako ibigay ang pera, nandito ako sa FBR. Ay, nandun ko pala sa FBR. Naku, hinintay pa namin si Pastora. Kasi ipag-pipray niya yung bahay ng bagong nilipat namin. Eh, nagsagaw, Pastora. Hinahantay ka pa ni Sister Jane. Ay, alas 5 na rin nabasa ni Pastora. Ay, oo nga pala. Ay, wala na. Alas 5 na, mag-meeting pa sila sa baba. Sabi ni Sis Jane, nandito na ako sa FBR. Alam mo ang reply niya, good news, blessing. Sabi niya, Brad, sabi ni Brother Cooper, huwag ka na lang daw magbigay kasi ikaw pa lang preacher. Amen. Diba? Blessing. Oh, nalaman ko rin yung pupunin na niya. Amen. Diba? Sinagot ni Brother Cooper, yung ambag namin sa JP. Oh, di ba blessing niya? Amen. Partida. Hindi pa masyadong mayaman si Brother Cooper. Huwag mo kung maging milyonaryo na yan. Amen. Amen. Baka hindi lang ambag. Sa pagkain ang pwede niyang ibigay. Amen. Why? Ano sabi ni Lord? Kapag mapagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, Wala ka sa malaking bagay. kapag kakatiwalaan ka sa malaki, Amen. di ba? Ibig sabihin, ganun kaliit kayang ibigay o kayang punan ni Brother Cooper, ano pa kaya? Yung mas malaking bagay. Why?
Kasi alam niya kung paano magbigay at magbalik ang Panginoon kapag nagbibigay ka. Amen. 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 Hallelujah. Hindi kuripot ang ating Diyos. Amen. Hindi siya madamot. At higit sa lahat, hindi siya manhid. Amen. Alam niya ang pangangailangan mo. Ikaw lang ang madamot. Amen. 10% lang ang hinihingi, hindi mo pa may bigay. Amen. Pambili na. Sino ba namot din? Tapos ikakatwiran mo, nauunawaan naman ako ni Lord. Yes, 110%. God understands you. God knows you. Na hindi ka talaga marunong magbigay. Oo! Kilala ka ng Diyos. Naunawaan ka niya. Naunawaan mo ba siya? Amen. Hindi, ang masarap, hindi lang sa financial blessing ikaw madamot. Amen? Pati sa oras mo sa Panginoon, madamot ka. Amen. Diyos na Diyos ng pahinga ng isang araw. Isang araw pahinga niya. Ginawa niya ang mundo. Lahat ng makikita mo sa buong mundo, ginawa niya within 6 days. 6 na araw niya ginawa. Pagdating sa ikapitong araw, sinabi ba sa Genesis na nag-sideline ang ating Diyos Ama? Mayroon ba siyang ginawa na maliit na bagay? Amen. Hindi. Sabi sa Biblia, sa Genesis, pagdating sa ikapitong araw, na ikaw, anong ginawa mo sa ikapitong araw? Ginawa mong banal na aso. Amen. Hallelujah. Amen? Amen. Kaya ka naman. Bigay mo sa Diyos yan. 2 oras na. Amen. 2 oras na. 2 oras na. Dumating ka bang late? Kaya inuna na tuloy ni Pastor ang pagbibigay. Ibis na huli dapat yun. Amen. Aha. Amen? Amen. Ayun, kaya nauna na. Yung pagbibigay, wala ka pa rin. Amen. Pagdating mo, preaching na. Eh pagkatapos, nakalabas ka na lahat, hindi ka pa nagbigay. Amen. Grabe. Sabi siguro ng mga kapatiran natin, napantayan pa ni Brother Rayon. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi ko yung napantayan mga kapatid. Ginagawa ko rin kasi. Amen. Lahat ng mga nasasabi ng pastor o sino man ang nag-mensahe mga kapatid, yun ay nagagawa na nila. Kaya nga pinamahagi na lang eh. Diba? Kaya nga ninivisit sa lang bakit? Naranasan na namin. Amen. Amen? Kaya gusto natin mabago. Amen? Hallelujah. Glory to God. Ang mayaman mga kapatid, araw-araw siyang nagpakasasa. Nasa Biblia yun. Ano ibig sabihin? Araw-araw siya nagpapakasasa sa karangyaan, ngunit binabaliwala niya ang nagurusang pulubi sa kanyang pintuan. Yun pala ang dahilan. Amen. Bakit siya napunta sa dagat-dagatang abon? Amen. Madamot siya. Amen. Amen? Sabi sa Biblia, ang sinasarap naghihintay na may mahulog. Langaw yun. Na may nahulog. Namumo. Alam niyo ba kung anong mumo? Yung bang kanin na isang piraso na malaglag. Amen. Yun ang mumo. Yun ang hinihintay ni Lazaro. Hindi ba pwede sabihin ng mayaman sa katulong niya, magsain ka nga ng 1 gram o isang malaking kaldero, ibigay mo nga dyan para umalis na dyan sa pintuan na yan. Amen. Gusto niya talaga araw-araw niya nakikita si Lazaro doon? Bakit? Natutuwa siya na nandoon, may mahirap doon. Amen. Yun ang siguro ang isa ng kasalanan. Udamot siya. Amen. Amen? Hallelujah. Nagpakasasa. Nagpakasasa. Indulging. Nagpakasasa o nagpakasawa. Walang pating na kaligayahan. Hindi na kontento sa kanyang kayamanan. Amen. The definition of this man. Amen? Hallelujah. Masama yung mga kapatid. Amen. Masama yun. Kaya sinabi ko kanina, hindi masama ang yumaman. Of course, we're praying to the Lord, Lord,
Hallelujah. Give us financial blessing. At kahit alam natin mga kapatid na kapag tayo ay sumunod kay Kristo, kapag tayo ay sumunod sa ating Panginoong Diyos, kahit hindi pa natin ibigkas sa mga bagay na yan, God will provide. Amen. Yes, why? Because sabi na, seek first the kingdom of God, and all of His righteousness will shall be added unto you. Amen. Walang sinabi, seek first the kingdom of God, and then give. Wala. Walang sinabi, seek first the kingdom of God. Unahin mo ang kaharian ng Diyos. Amen. At ang lahat ng ito Amen. ay dapat ibibigay sa iyo. Amen. Amen? Napakasimple ng utos ng Panginoon. Tapos hindi tayo nangingi. Sinasabi ko nga nung nakaraang preaching ko sa FBR, bago magbigay ang Diyos ng pagpapala, mayroong instruction. Amen. Hindi nagbibigay si Lord ng pagbukas mo ng pinto. Hindi siya ganun, mga kapatid. Amen. Sinabi na sa mga disipulo, sabi ng mga disipulo, saan tayo kukuha ng pambayad ng mga taxes? Kasi nung araw ko may tax. Kaya kasi sa kayo, di ba? Siya ang taga-sigil ng buwis. Amen. Sinabi pa ni Lord, isiwa siya ng mga trabaho. Noong nagkilala ang Panginoong Diyos ng 30 anyos, paano lang siyang preaching. Ganun din ang kanyang mga tinawag ng disciples. Amen. Sumusunod siya, hindi sila nagtatrabaho. Wala. Ang tinatrabaho nila kung paano ipalaganap ang salita ng Diyos. Kaya sinabi ng Lord, kailangan na natin magbayad ng tax. Sabi ng mga disipulo niya. Ano kung tayo sa kanyang dagat? Mamimig kayo. Ang unang makuha na yung isda. Sa inyo, bunga, may pera. That is an instruction. Amen. Eh paano kung hindi sila namingwit, nanglambat sila doon? Sa tingin nyo mga kapatid, may blessing? I don't think so. Diba? Napakalinaw na instruction niya. Mamingwit, buksan ng mga, may pera, ibayad. Nangyari ba? Yes. Amen. Nangyari. Why? Dahil sumunod ang mga disipulo. Amen. Amen? Kung hindi sila sa Diyos, ang Panginoon naman nagbigay ng instruction. Sinunod na humihingi, nagkaroon ng biyaya. Ikaw, humingi ka rin sa Diyos. Nagbigay ang Panginoon ng instruction. Sinunod mo? Iwan ko lang. Kasi kung sinunod mo ang mga kapatid, dapat may blessing ka. Amen. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Nasabi mo ako lagi, si Lord, hindi madamot. Amen. At higit sa lahat, hindi siya auto-auto. Amen. Siya auto-auto. Mga mabuting gawa. No. Hindi naliligtas ang tao sa mabuting gawa. Tandaan niyo yan. Amen. Amen? Hallelujah. Hindi. Ang mabuting gawa, kasunod na lang yan ang tinanggap mo si Kristo. Ayan eh. Amen. Mayroon ba namang Kristiyano na riding in tandem? Pagbihira naman yan. Ako ngayon dito magsasalita, mamaya, tagay ako rin doors. Maniwala kayo sa akin. Kalubuhan yan. Amen. Pero kung ginagawa ko yan, so ako na. Karap ko yung pastor. Oh, basta. So, nagkasukasok ang bulsa. Usok-usok na eh. Dito yung sigarilyo. Amen. Dati. Amen? Hallelujah. Glory to God. Sinasaro naman mga kapatid, isang pulubing tagtag ng sugat at naghihintay ng mga mumo mula sa misa ng mayaman. Amen? Araw-araw yung nakikita, pero hindi niya pinapansin. Amen. Amen? Hallelujah. Ngayon, pagdating sa kabilang buhay, nang sila ay mamatay, si Lazaro ay dinala sa piling ni Abraham. Amen. Sinabi mga kapatid, dinala. No? Kanina, binasa natin. Nung namatay si Lazaro, dinala ng anghel. Amen. Nung namatay naman ang mayaman, napunta sa Hades. Hindi dinala, kundi napunta.
Amen. Amen? Glory to God. Pag ang Kristiyano pala ay namatay, gaya ni Tatay Ben, sinundo pala siya ng mga anghel. Amen. Kaya pala kumingiti si Tatay Ben. Amen. May mga namatay makita mo na kasi mamo. Siyempre, nagpunta yun sa impyerno, malayo, ang lakad eh. Sino ba naman matutuwa? Amen. Hindi nga, nakarin mo nga yung bagong Petron ngayon kung matuwa ka. Pagod ka eh. Amen. Pero pag masaya, ibig sabihin sinundo siya. Sinundo ng anghel ang mga Kristiyano kapag namamatay. Amen, hallelujah. Kaya kayo mga kapatid, kapag kayo yumaman, hindi nyo kami kalilimutan, ha? Amen. Amen. Ipinapaalala nito na dapat natin ibahagi ang ating mga biyaya sa mga taong pinagkaitan Amen. sa lipunan. Amen? Amen. Hindi naman palagi. Amen? Saka, minsan mga kapatid, dapat, alam ko naman eh, kapag kayo ay binigyan ni Lord ng ganyang tawag nito, spirit of giving, mayroong bibigay din sa inyo ng Panginoon ng talino. Kasi may mga iba kasi na, alam niyo yun, mga scammer. Maramdaman niyo naman yan kung kailangan talagang ng tulong ng isang tao. Amen. Yes. Ako sa totoo lang, hindi ako basta-basta nagbibigay. Lalo na siya yung mga nangingi sa daan. Why? Lalo yung mga bata. Bakit? Sarami ko kasi karanasan eh. Mangingi yan sila, mamaya makita mo nandun. Magkakarakos. Mga bata. Mga bata. Tapos yung mga badyaw naman, dinadala pa yung mga anak. Para maawa ka. Kaya nakakaawa sila. Kaya ang sindikato yun eh. Bakit tuwing December lang sila nandyan? January hanggang ilang buwan wala. Wala din ng December dami na. May mga sindikato yan, dinadala yan sila. Amen. Kaya, hindi naman ibig sabihin na maubos man itong pira mo sa kabibig. Hindi. Sino ang magbibigay sa iyo ng wisdom? Amen. Alam ng Panginoon kung kailan ka magbigay. Amen. Tuturuan ka niya. Okay, matakot ka maubos ang pera mo. Bakit? Amen. Hindi naman sa iyo yan eh. Amen. Eh, Lord yan eh. Hiningin mo lang yan sa Panginoon. Amen. Oo nga, pinagtrabahuan mo yan. Sabi ko, dugon pawis ko ito eh. Nagmayabang ka pa. Paano kung wala kang dugo at wala kang pawis? Saan ba galing yan? Amen. Ang dugong pawis na pinagmamalaki mo yan. Sa iyo ba galing yan? Hindi na kasi yung galing yan. Galing yan sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Eh, huwag tayo magsasabi ng dugot pawis. Amen? Hallelujah. At para tumawag pagsisisi habang may panahon pa. Amen. Amen? Dito tayo magsisentro. Amen? Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, isa na rin yun eh, kung bakit siya napunta doon sa impyerno. Una, kasi nga, pinapaliwala niya yung mahirap. Hindi siya marunong magbigay. Amen. Paano nga siya marunong magbigay mga kapatid? Eh wala pa nga siyang Diyos sa buhay. Amen? Kaya pagsisisi abang may panahon ka. Kasi nga, nung buhay pa ang mayaman, nagpakasasa siya. Wala siyang panahon. Diba? Wala siyang panahon sa salita ng Diyos. Kung sinabi ng paano sinabi ni Abraham, kung sinabi niya, pabalikin mo si Lazaro, sinabi ng Diyos, sinabi ng Abraham, nandoon na ang mga kasulatan at ang mga propeta. Ibig sabihin ng mga ngaral, mga pastor, kahari, ministro, kung ano pa man yan, evangelist, lahat nandoon na at kasama ito. Amen. Pero hindi pinapansin ng mayaman yun. Bakit? Busy na sa kanyang kayamanan eh. Amen. Amen? Wala nga siyang panahon para magsisi. Eh doon pa nga lang eh. So wala siyang panahon na magsisi. Dito ba kaya sa pagbibigay? Sa pulubi? Amen. Talagang wala siyang panahon mga kapatid. Kung ano ang ginagawa niya dito sa ibabaw ng lupa. Napakahirap sa isang tao na mamuhay na hindi alam kung ano ang ginagawa. Amen. Naranasan niyo na ba yun? Amen. Na mayroon kang gustong gawin pero hindi mo alam kung saan ka magsisimula.
Diba? Patayo, paupo, balakad, lakad, patingala. Diba kasi gusto mo malaman saan ba ako magsisimula? Amen? Ganon siguro ang naramdaman ng mayaman, bakit ako napunta sa impyerno? Amen. Yun lang ba ang dahilan bakit siya napunta sa impyerno? Yung pagiging pagkadamot niya? Dahil nakita niya si Lazaro sakit, pasok labas siya. Hindi niya napansin, hindi niya nabigyan man lang mumu ang kinakain ni Lazaro. Sana mayaman siya, nagpasahin na lang siya, binigay kay Lazaro, kung ano man yan, magsalo na yan ang aso niya, na dumidira yan sa sugat mo. Amen. Amen. Hallelujah. Pero bakit? Hindi siya magkaroon ng ganong feeling. Hindi siya magkaroon ng ganong concern. Why? Dahil wala siyang Kristo sa buhay. Amen. Walang Kristo sa buhay ang mayaman na yun. Amen. Huwag kayong matakot na yumaman ha. Kasi may mga Kristo na kayo sa buhay. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Hindi masama ang yumaman. Payaman kayo. O sabihin mo sa akin, mamumutang ako. Amen. Amen? Hallelujah. Ayon kay Abraham, may malaking bangin na naghihiwalay sa langit at impyerno na hindi na maaaring tawirin ng sino man pagkatapos ng kamatayan. Yun ang malaking pagsisisi na nangyari sa mayaman mga kapatid. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Gusto niya magsisi, ngunit ano pang magawa niya? Kasi Abraham din mismo ay naging madamot na rin. Kasi ako sabi niya, Abraham, ituslok ba? Ituslok, isausaw ang daliri ni Lazaro. Ipatak. Sino yung isang patak mga kapatid? Kuntinto na siya doon, isang patak sa kanyang dila. Ganun kainit sa impyerno. Amen. Amen? Tapos may mga tao ngayon na napakayabang, ma-impyerno na ako, ma-impyerno. So, kala kung sino. Pag-uwi ng bahay, walang electric fan. Ang init! Amen. Kaya yabang. Amen. Sa bahay pa nga lang, walang electric fan, nagre-reklamo na. Tapos kapag tinuruan mo patungkol sa kaligtasan, kung saan siya mapupunta, kapag hindi niya tinanggap si Kristo, mapunta ka ng impyerno, ano? Ma-impyerno ako, ma-impyerno! Tagay tol! Amen. Kaya yabang. Amen. Pagsindig, napaso ng sigarilyo, aray, mainit! Tingnan mo, pasok pa lang aray na, mainit. Sa impyerno pa, nasabi sa Biblia, nilutaw ang mga kalag dito. Amen. Nakita niyo yung kalsada na mainit, tanghalin sapat, lalo na espanto. Nakakala mo mayroong gumaganon doon sa unahan. Paglapit mo, wala naman. Pagpalapit ka na sa sasakyan. Ganun. Mas matindi pa dahil may asopre. Amen. Ang masaklat kay hindi ka na mamamatay. Okay lang sana yun, basta maranasan mo mamatay, hindi ka na mamatay. Amen. Amen? Wala nang kamatayan. Amen. Hallelujah. Paano mo ililigtas ang sarili mo doon? Grabe. Napakatindi mga kapatid. Ang nangyari sa mayaman. Amen? Glory to God. Hallelujah. Kaya nga, tayo ay tinawag ng Diyos. Amen? Hallelujah. Alam ko na marami dito sa atin na kapag inutusan na mag-evangelize, lalo na kapag mayaman ang kaharap, tapos ikaw naman ay ultimo lang, nahihiya ka, na-intimidate ka na. Wow, intimidate. Ano yun? Ano yun tayo? Diba? Naiilang ka. Bakit? Mayroong kagad barrier. Ang iniisip mo kagad, patay. Bakit ako ninasay ni pastora dito? Mayaman yun. Kilala pa naman niya ako na nagtatricycle lang. Amen. Paano kung sabihin mo? Ikaw? Mangaral sa akin eh, nagtatricycle ka, wala ka pa ang boundary. Yun minsan mga kapatid, ang hindrance. Yun minsan mga kapatid, ang hadlang ng isang Kristiyano. Bakit sila nahihiya? Bakit sila naiilang magsalita?
Why? Hindi pa nila tinanggal ang barrier na yan. Amen. Kaya sinabi ni Abraham, hindi pwedeng ang taga rito ay pupunta dyan at ang taga dyan pupunta rito. Amen. Napakahirap talaga putulin yan. Why? Napakalalim yan mga kapatid. Amen. Pero, kapag isusuko niya sa Diyos, God will make a way. Amen. Amen? Amen. Walang imposible sa Panginoon. Amen. Sino ang nakagawa ng expressway sa gitna ng dagat? Ibang Diyos na. Amen. Imposible ba yun? Imposible. Pero nangyari ba? Nangyari. Amen. Isang hampas lang ni Moises. Labas ang expressway. Alam mo kung mapanood mo yun? Yung mga, iwan ko lang din kung, pero mayroon akong episode na napanood na ganyan eh. Alam nyo, lumapit, kasi lumapit talaga siya sa may, iba yung wall. Siyempre dagat yan. Ginaganon-ganon talaga niya yung daliri niya doon sa dagat. Pero ako lang pinasok-pasok, may patit pa. Siguro din ang nagdadala nila yung entertainment. Di ba mga kapatid? Siyempre ikaw, maglalakad ka. Makita mo gano'ng kataas ito, paano nga naman kung tumapon sa'yo? Pero kung wala kang faith, wala kang pananampalataya sa Diyos, talagang hindi mo kaya gawin. Amen. Amen? Hallelujah. Pero dahil ang Diyos gumawa ng kaparaanan, at ikaw naman ay naniniwala at nananampalataya sa Diyos, then go. Hallelujah. Kahit si Atumang pa yan. Sinabi ni Lord, kausapin mo. Amen. Alam niyo ba kung nasaan siya? Sayang, 20 million din yan. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Yun ang isa sa mga dahilan. Bakit ang mga Kristiyano, minsan tayo, ano tayo eh? Diba? Hala kayo dyan. Basta ako ligtas na. Diba? Minsan ganun tayo. Kapag hindi pa tayo malalim. Amen. Yes. Dati yung asawa ko, alam naman ni Pastor yan. Kasi, yung asawa ko na yan, unbeliever talaga yan. Salamat talaga yan sa akin, kaya akong asawa kayo hindi yan. Yung pagdating na ni Sylvia, dinala ko yung kay Pastor Lito. Doon yan sa pinasipan. Pero nasigiro na ako nun. Amen. Malay ko bang maging ganyan eh. Ano yung sabi mo sa kanya? Dami mo ng proud. Kasi ang dami nang nadala niyan sa Panginoon. Lagi pastor yan, dito pa lang sa FBI, may gentry pa. Amen. Kaya ako hindi ko maalala kung ilan ang nadala ko eh. Baka siya lang, makalamanin pa. Kasi baka i-claim din ang nanay ko. Amen. Marami mag-claim eh. Sabi ko, pag nasa langit tayo, siyempre, ako kiniklaim ko na mapunta ako ng langit, katayan mo ba? Sabi mo sa kanya nga, pag nasa langit na tayo, of course, di ba? Sa langit mo talaga tayo mapupunta. Amen. Baka nagdadalawang isip pa kayo. Amen. Doon naman talaga tayo, dahil hindi naman talaga tayo taga rito. Amen. Amen? We are strangers. Wow. Strangers. On earth. Yes! Mga dayuhan lang tayo dito sa lupa, mga kapatid. Amen. Amen? Hallelujah! Ang talagang destination natin, yung pinuntahan ni Tatay Ben ngayon. Amen. Amen? Doon talaga. Hallelujah! Sabi mo sa kanya, pagdating natin sa langit ba, siyempre magbigayan ng crown. Pahingi ako pag marami ka na. Amen. Magaya ka kay Showtime. Si bakla na patalino siya, no? Hindi yung bungal na nanalo ng Super Series yung bawat panalo mo, may crown ka hanggang sa kung ilang panalo. Ano ba ang haba ng ano niya? Dahil sobrang talino na kung ilang weeks na sa hindi natalo-talo. Hirap na kaya sa maglakad. Gusto mo ba yung gano'n? Marami ka ng crown, pero kung naglakad ka naman, kasi baka mahulog. Sabi niya, bigay ko sa akin yung iba. Di ba kung gano'n? Kung pwede lang sana, di ba? O sabi siya. Amen? Hallelujah. Kasi ako talaga, hindi ko talaga sure. Kung ilan na yung crown na nadala ko. Amen.
sa Panginoon. Bakit ko ba? Kasi baka mamaya, pastora, ibabawas ni Lord yung pag-backslide ko nung araw. May nadala ka nga, nag-backslide ka naman. Ano ba si Lord? Babawas siya. Amen? Hallelujah. Yes. Totoo yan, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya nga, pag sinabi ni pastora, kuya, ikaw mag-preach. Bakit? Wala mo, may nakakinig din sa paligid. Tapos maligtas sa pamamagitan ng mensahe. Amen. Sus. Di ba? Credit din sa iyo ng Panginoon yan. Siguro. Amen. Di ba? Hallelujah. Ang gaya ng isang kwento sa Amerika na may isang pastor, ay hindi pa siya pastor. Pastor ito eh. Narinig ko lang dito sa aking kapatid na pastor. Gusto talaga niya mag-preach, kaso mahihain siya. Kung pumunta siya sa bundok, pagdating sa bundok, tinignan niya, simple bundok, walang tao. Doon siya nag-practice. Practice siya, para makonquer lang niya yung takot niya, yung fear niya sa pag-ano. Sige, practice. Tuwing hapon siya, practice. Bukas balik naman. Practice. Ilang buwan na ginagawa yung mga kapatid. One time, so, ang sabi niya, kaya na niya, nag-altar call siya ngayon. Ini-imagine niya yung mga puno, mga dahon na nandiyan sa harapan niya, is mga tao. Amen. Nag-altar call siya ngayon. Kung sino man ang gustong tumanggap sa ating Panginoong Diyos, lumapit sa harapan. Alam niyo mga kapatid, nagulat siya. Maniwala kayo may lumapit. Yung pala, kapag nag-practice siya, may mga nakikinig parang nangangahoy doon ng mga aso, siya di palang inaantay dahil natutuwa rin sa kanya, pero hindi nagpapakita. Amen. Kaya nung nag-altar call siya, lumapit. Nagulat siya yun, wala. Sabi dito mga tao na to. Amen. Hindi ba may mga dala bang mga, ayun pa rin, mga eso. Yes, that's... Sabi nga, di ba, yung preaching kong nakaraan, magtanim ka lang. Magsasaka, maghasin ka lang. Kaya nga, ang sabi, mayroong napunta sa batuhan, may napunta sa tinukan na may mga sasitan, mga tinikan. Pero, yung mga isa sa mga nakasin ko, napunta sa mabuting lupa. Amen. Amen? Maghasin ka lang. Bahala kayo, makinig kayo sa akin. Parang ngayon ba, walang nakikinig. Amen? Amen. Glory to God. Amen. Darating ang araw. Alam niyo mga kapatid, tayo mga sewer lang. Taga-asik lang. Amen. Amen? Hindi lang naman ang mga pastor eh. Hindi lang naman ang mga evangelist. Even we, members. Sabi nga ni pastor, hindi nga niya tayo natawag ng members, di ba? Disciple. Amen. Amen? Hallelujah. Eh, mayroon din tayong karapatan na maghasik. Hasikan mo lang. Amen. Ang Diyos ang magdidilig na, hindi naman Amen. tayo. Amen. Amen? A simple word like magpatugtog ka lang ng Christian song. Amen. Wherever you are, sa trabaho mo, sa bahay ko, sa tricycle ko, dati sa Taguig, mayroon akong radyo. Yes, Christian song ang pinapatugtog ko. Palay mo! Kaya nga nalalaman ko na may mga Christian din akong pasahero eh. Kuya, Christian ka? Diba? Nakikilala ka kasi, hindi sa yung pagkatao, kundi sa gawa mo eh. Amen. Ikaw, Christian ka? Hindi! So, subukan natin lumabas dyan. Nakikilala mo ba yung isang tao na sa lubong mo? Christian yan. Bakit? May nakalagay ba yan sa noo na Christian ako? Ano yan? May nakalagay ba yan na cross na Christian? Wala! Amen. Parehas lang kayo, tao. Pero, kapag nasa lubong mo yan, ang ibang ginagawa, may sigarilyo, pero, oh, hindi yan Christian. Di ba? Malilipay mo agad kung sino hindi at kung sino Christian. Amen. Through their works. Ganon din tayo mga kapatid. Simple lang. Kung mahiya kayo na magsabi, then, yung mag-awit-awit ka nga lang eh. Malay mo. Sa pag-awit-awit mo, kahit sintunado ka, hindi ka naman talaga magaling. Nagkagaling-galingan ka lang. Malay mo. Oh, aray, sabi doon ni Sis Kay. Man, glory to God. Hallelujah. Mga kapatid, ang Diyos ay makapangyarihan. Amen. Amen? Makapangyarihan ng Diyos. Amen.
Ang purpose ng tao, bakit niya ginawa? Number one, is to worship Him. Amen. Yun ang purpose. Wala namang ibang gusto ang Diyos sa tao, bakit niya ginawa tayo? Why? Yung si everything, meron siya lahat. Diba? May mga anghel siya Amen. na tagapuri sa kanya. Amen. Si Lucifer, tagapuri yun sa kanya. Kaya nasa sobrang galing. Kala niya, napakagaling niya na gusto niya nang lagpasan. Ang Panginoon, bakit? Kapag si Lucifer kasi tumugtong, at least ang feeling ni Lord. Kasi napakagaling talaga ni Lucifer. Kaya kayo mga nag-feeling-feelingan na magaling, huwag kayo masyadong angatan ng pastor nyo, ha? Bakala nyo naman, mga Lucifer talaga kayo. Nako. Amen. Anong isang araw mayroon akong pinasa sa Facebook ko. Dapat bang habulin ng pastor ang Kristiyano? Umalis na? Simbahan? Magkukomment sana ako pero pinasa ko na. Amen, hallelujah. Amen. Maraming masasaktan niya. Amen. Pag ako ang mag-comment, huwag na lang. Amen. Amen. Hallelujah. Yes. God made us to worship Him. Amen. Yan. To glorify Him. Yun kasi ang hindi pwedeng gawin ng Diyos. Ang purihin niya ang sarili niya. Amen. Saan ka ba nakakita ang Diyos na praise God to me? Praise God to me. Magaling ako. Ako ang naglikha ng mga yan. Ako. Si Satanas yun. Amen. Hindi yung Diyos. Amen. Amen? Hindi yung Diyos na may likha sa atin. Kaya nga, ano sabi sa kanta? The joy of the Lord is my strength. Oh, di ba? Kapag masaya ang Diyos, yan ang kalakasan natin. Amen. Amen? Paano mapapasaya ang Panginoon sa problema mo? Hindi. Mapapasaya mo ang Diyos through worship. Amen. At ikaw yung hinahanap ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Mas maraming worshiper, mas matutuwa ang ating Panginoon Diyos. Amen. Yan ang rason bakit ka nilikha ng Panginoon. At huwag mong hintayin mga kapatid, at isa rin sa rason niya, pero mayroon ang rason din mga kapatid is, pagdating ni Kristo, anong utos niya? Go to the word and preach the gospel. Hintayin pa ba natin na sabihin ng Diyos sa mga bato na, hoy, mangaral kayo doon, kayong mga kambing, kayong mga, sus ko. Amen. Kapag nagsalita yung mga yan, saan kaya tayo mapunta na? Kaya nga ikaw ang pinili ng Diyos. Amen. Amen? Kaya nga ikaw ang pinili ni Lord. Amen. Amen? Hallelujah. Para marami pa ang tumanggap sa Kanya, mga kapatid. Amen. Amen? Sabi nga sa Biblia, napakaraming aanin. Ngunit ko kunti ang aanin. Dito lang sa Biblia, napakarami. Kaya kanina, in-encourage ni Pastora Ruby ang aming mga youth. Yes, napakaganda ng sinabi. Minsan kasi ganun ang feeling na natin. Okay na tayo. Ganito. Diba? Okay na. 4 lang tayo. Huwag na tayo magsaling. Diba? Okay na. O pag kayo nagtakbo-takbuhan, wala na. Diba? Amen. Naranasan pa naman na namin ni Pastora yun. Eh, mas maganda marami. Para pag umalis kayo, marami pa rin. Amen. Amen? Oo! Amen. Bakit? Hindi ko naman ibig sabihin na umalis kayo na wala na. Abay, malay mo ba? Buhay na kayo ng probinsya, di mo muli kayo mag-serve kay Lord. Ang lawak talaga ng isipan. Hindi kayo pinapalis sa ignite. Amen. Pero pagdating nyo sa probinsya, walang ignite. Uy, maghanap kayo ng simbahan, ha? O sabihin nyo walang ignite dito, hindi na ako magsisimba, pastora. Hindi na. Isaon na lang. Pwede rin. Magtayo kayo ng ignite doon. Kayo magpasto. Kaya nyo na yan. Amen. Diba? Ganun mga kapatid. Amen? Hallelujah. The purpose that we are here tonight is to bless, to worship our Lord God. Sa buhay na binigay niya sa ating Tatay Ben, hallelujah. Alam ko na kanyang mga anak ay, yes, nalulungkot, ngunit natutuwa.
Lalong-lalo na sa Sister Vilma. Alam niya kung saan napunta sa tatay ko. Amen. Amen? Tagal na panahon, ngunit sabi ko nga kaganina mga kapatid, ang Diyos ay hindi makikita ang pag-iisip. Amen. Hindi siya nagbibilang kung ilang taon ka naglingkod sa Kanya. Amen? Hindi siya magsasabi, kung hindi siya nagsusulbat na, kaya ka lang naman naglingkod sa akin kasi may sakit ka na. Kaya ka lang naman naglingkod sa akin kasi matanda ka na. Need mo ng healing. No. Remember, palagi, alam mo yung may pinako sa krus, napakaraming pwedeng maging example ng tao na. Sipin mo, naniwala siya sa Diyos. Kung nanakaw siya criminal. Wala pang isang araw. Diba? Kasi pinako na nga sila sa balik. Pero doon dinala siya ng Panginoon sa langit. Sa paraiso. Amen? Even, hindi nga siya humingi ng tawad eh. May dalawa tayong pastura dito ngayon. Pastura sa Bacoor, pastura ay, hindi pastura. Sa Biblia mga kapatid, ako po ulit-ulit kong pinabasa. Hindi talaga humingi ang magnanakaw ngayon ng kapatawaran sa Diyos. Isa lang sabi, Lord, forgive me. Lord, patawarin mo ako. Jesus, patawarin mo ako. No. Sinaway lang nga yung kasama niyang kriminal. Huwag kang magsalita ng ganyan. Sa ating dalawa, dapat lang to. Kasi makasalanan tayo. Pero ito, isa siyang taong tuwid. Amen. Diba? Asa sabi niya, Lord, remember me. Lalahanin mo ako. Kung nasa paraiso ka na, nasaan ang paghingi ng tawad? Wala. Pero dahil nakita ng Diyos, nakita ni Kristo ang kanyang puso, sincere. Taos sa puso. Amen. Maaaring nahiya siya magsabi ng Lord, forgive me. But remember, God sees your heart. Amen. Nakikita ng Diyos ang iyong puso. Amen. Ang laman ng puso mo. Even you will not speak. Kahit hindi mo sabihin sa Panginoon, He knows. Kaya nga sinabi niya, ngayon, hindi. Diba? Sasama kita sa paraiso. Amen. Ganon siya, kabait. Ganon kalawak ang kanyang grasya. Pag-ibig, pagmamahal sa tao. Amen. Kaya tayo, wala tayong karapatan magsabi na may impyerno yung tao na yan. Amen. Malay mo, hindi mo narinig. Kung humihinga pa siya, humihinga ng kapatawaran sa Diyos. Amen. Na ikaw ngayon ang husga, namatay at hindi nakahingi ng tawad. That's why always examine our lives. Amen. Amen? Hallelujah. Maraming salamat mga kapatid. Ang sabi nga dito sa Marcos, Kapitulo 8, versikulo 36, ano ba ang mapapala ng isang tao? Kung kapag sa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, subalit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Diba? Nasa iyo nga lahat. Nasa iyo na ang lahat. Mapapahamak ka naman ang kaluluwa mo. Useless. Sabi ko nga kanina, we are all strangers in this world. Amen. Mahirap ka man o mayaman mga kapatid, estranghero lang tayo sa lupang ito. Amen. Sabi sa Biblia, ang tao once na mamatay, kaharap sa hukom. Amen. Kaharap sa hukom. Walang padre-padreno. Kaya nga sabi ko kanina, hindi totoo yung mga padasal niya. Hindi. Nung mayaman na matay siya nagdasal. Diba? Amen. Yeah. Sorry sa mga nasaktan, pero ang katotohanan talaga ay masakit. Amen. Walang katotohanan na malambot. Amen. Lahat ng katotohanan masakit, lalo na kung ikaw ay may kasalanan. Amen. Yes, truth hurts. Yung mga pasyam na yan. 45 days, parang manok. 100 days, mga bang ruksa, ewan ko. Dahil yan mga kapatid, ang mga patay ang nananalangin sa atin. Amen. Hindi tayo nananalangin sa atin. Amen? Hallelujah, sabi sa 1. Verse 16, sapagkat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos.
Amen? Hallelujah! Sa sanglibutan ito, na ibinigay niya ang kanyang buntong na anak upang ang mananampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay mo lang. Amen. That's golden cross. Amen. Gawain. Thank you, Lord. Napakabuti ng Diyos. Amen? Hallelujah! Amen. Binigay niya sa atin ang lahat ng pagkakataon. Binigay na tayo lahat ng ating mga pangangailangan. Huwag nating sayangin mga kapatid. Amen? Hallelujah! Sabi ko nga kanina, nangyari kay Tatay Ben, ito, hindi para sa sarili niya. Nangyari kay Tatay Ben yan, bakit? Mayroon siyang gustong ibigtas sa kanyang pamilya. Amen. Amen? Dahil mahal ng Diyos ang pamilyang Gonzales at Alagtad. Amen. Amen? Alam ng Diyos. Si Tatay Ben nasa langit na. Amen. Sabi ko nga palagi, masaya kung lahat tayo magkakasama dito. Of course, naranasan naman natin lahat ng reunion. Di ba, anong galang natin kapag nagre-reunion tayo? Makikita natin ang ating buong pamilya. Sa ating namang school, makikita natin ang ating batchmate. Masarap magka-reunion. Maalala mo lahat ng mga pinagkagawa ninyo ng maliliit pa, mga bata. Di ba? Kung ano yung nararamdamang saya ninyo sa reunion sa lupa, mas masarap sa langit mga kapatid. Amen. 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 Walang hanggan na yun sa langit. Ang reunion sa lupa, pinakamatagal 3 days, 1 linggo. Amen. Dahil babalik na naman kayo sa realidad, maghahanap buhay na naman kayo kung saan kayo napunta. Pero sa langit, pag tayo mag-reunion doon, habang buhay na yun. Amen. Huwag niyo kaming bigyan ng dahilan na kapag kami nakatingin sa bangin na sinabi ni Abraham na namamagitan ng impyerno at lupa naroon kayo. Huwag niyo kaming bigyan ng dahilan para kami lumuha. Amen. Mas masaya, mas masarap, buong Ignite Church. Amen. Magkasama tayo sa langit. Amen. Amen? Amen. Buong pamilya natin. Amen? Ayun, buong pamilya. Amen? Kaya sinabi sa Ecclesiastes, may oras ang lahat. Amen. Yes. Yes. Mayroon lahat ng mga kapatid. Kaya ito nangyari kay Tatay Ben. Napakabuti ng Diyos. Mahal ng Panginoon ang pamilyang Gonzales at Alagtad. Amen. Yes. Hallelujah, glory to God. Lahat po tayo mga kapatid dito ngayon. Glory to God. Hallelujah, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Pwede ko po ba tawagin ang buong pamilya ng Gonzales dito sa harapan? At Alagtad. Glory to God. Lahat po. We will give a prayer to them. Hallelujah. Glory. We will sing Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but was blind, but now I see. One more time, Amazing Grace. Ulitin po natin lahat. How sweet the sound that saved a wretch
Praise God, 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 praise God. Hallelujah. Let's cover this family with our prayers. Mga kapatid, extend natin ang ating kamay para sa kanila. Hallelujah, Lord to God. Can you make a line, straight line in front? JB, Mark, every members of the family. Hallelujah. If you are here, please don't be shy. And gusto lang namin kayo ipag-pray. Let's come together as one family. Hallelujah. Lord to God. Lord to Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus, Lord, we acknowledge your power. We acknowledge your presence. And we declare that this family is for Christ. We are declaring your power over this family, Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. Lord, alam namin, God, na meron kang purpose. May maganda kang plano, Panginoon, sa pamilya ito. Lord, hallelujah, kami ay dumadalangin lahat na bawat membro ng pamilyang Gonzales ay makakilala sa iyo. Magkaroon ng tamang relasyon sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus, hallelujah. God, ikaw na po bahalang kumilos sa kanilang mga buhay. And we don't know them. Hindi namin sila kilala, Lord. Pero ang alam namin, Lord, may pamilya si Tatay Ben. Alam namin, Lord, may mga anak siya, Panginoon. And we know kung ano man ang prayer ng mayaman, Lord, ganun din ang prayer niya sa langit ngayon. At someday, somehow, sasalubungin niya ang kanyang pamilya, Lord, sa iyong kaharian. Wala siyang ibang gustong makita, Lord, na papasok sa langit, kundi ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo, at ang kanyang mga inapo, Panginoon. Ang lahat ng kanyang sarilahi, Lord, kasama God, hallelujah, ang mga wala dito, Lord, ikaw na pong bahalang kumilos sa kanila. Naririnig pa nila ang manalangin nito, hipuin mo ang kanilang mga puso. Touch their hearts, Lord God, change their mind in the name of Jesus, hallelujah. God, ikaw ang kikilos sa buhay ng Gonzales family. Ikaw ang kikilos, Lord God, hallelujah, sapagkat nalalaman namin na ikaw ang Diyos na tunay at nakila sa lahat. Walang isa sa pamilyang ito ang hindi makakilala sa iyo. And we declare it, salvation is now over Gonzales family. In the name of Jesus, hallelujah. Kung saan man sila pupunta, dako, naroon ang salita mo. Magpadala ka ng iyong mga lingkod, magpadala ka ng mga taong magpapahayag sa kanila. Saan man sila pupunta, Lord, susundan mo sila. Sapagkat, Lord, ang dalangin ng magulang ay nakakabuti para sa anak. Kaya naman, Lord, hayaan mo na sama-sama namin ngayong itaas ang Gonzales family sa iyong harapan. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah, ikaw ang Diyos na manakila. Ikaw ang Diyos na mag-open ng heaven ngayon para, Lord, ibaba ang iyong grace para sa lahat na makakilala sa iyo. Salamat, Lord, sa mga taong nandito ngayon. Salamat, Lord, sa mga taong bukas ang puso para sa iyong salita. Ngayon pa lang, tinanggap na namin lahat ang pagpapala mula sa iyo. Ingatan, lukuban at paspasan mo kami lahat ng iyong kapangyarihan na kami ay magpatuloy sapagkat alam namin, Lord, walang kabuluhan ang lahat sa mundo ito. Mayroong kabuluhan ang paglingkuran ka at susunod sa iyo. Salamat, Lord, sa iyo ang lahat ng papuri pagsamot magdakila. Ito ang aming samot na langin. In Jesus' name we pray and we declare lahat ng tagalangit ay magsabi na Amen.